Magandang araw, mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay Sercos versus Party. Ang Sercos, yung eleksyon, ang party, hindi yung pagdiriwang, kundi political party. Alam natin, election season na naman ngayon, so balik na naman ang Sercos kasi ang politika dito sa bayan natin ay malala pa sa Sercos. No? Ang Sercos kung saan pumupunta mga tao para ma-entertain. No? Eh dito, very entertaining din ang politika natin. Entertaining nga, pero ang resulta, disaster. Disaster kasi hindi nagdi-deliver. Sa traditional kasi na model ng lipunan, you have the state, you have the market. Market produces the goods, no? Economy. The state appropriates, no? Siyang nagdidikta kung saan pupunta tong mga goods, no? Pero sino bang mga tao sa state? And how do you get into state power? Siyempre, through election. Kung dysfunctional ang state, ang paghati-hati, pag-distribute ng mga goods, also dysfunctional. It's also dysfunctional. Kaya maraming naghihirap. The gap between the rich and poor is so wide and the oligarchs are having a heyday kasi protektado sila ng state, no, sa kanilang kasakiman, no? Nakakatawa ngayong eleksyon natin dito, no? Ay, iboboto ko yan kasi gwapo. Ay, iboboto ko yan kasi magaling sumayaw. No? Sa nakasama rin ako sa national election sa mga local, no? Kasi may mga politikano na sinuportahan ko, no? Pag seryoso yung during campaign sa stage, pag seryoso yung topiko mo, seryoso yung discussion mo, wala, tutulugan ka ng tao. No? Kaya kailangan patawa ka. Eh si Ibong Revilla nga, budots lang, nanalo pa. Ah, Kaya sino-sino bang mga tumatakbo ngayon? Eh karamihan, recycled. Wala namang nagawa no, kundi magpayaman. Ngayon, tatakbo na naman. Yung iba naman, tumatakbo, alam naman nilang hindi sila mananalo, kundi fundraising lang. Kasi pag tumakbo ka, may tutulong at may tutulong sa'yo. So, uh, very clear na fundraising lang. At saka itong mga survey, hindi ako naniniwala dyan. Kasi alam naman natin, ano yan, luto yan. Yung mga survey na yan. Saka trending yan, pa-trending, no? Parang bandwagon effect para ang mga tao sa iyo na boboto kasi ay talon na naman yan, hindi ko na iboboto, sayang ang boto ko. So ganun, no? Mga boxer, mga comedian, no? Mga convicted plunderer, no? Ang tumatakbo sa Senado natin. Kaya sa local, ganun din, no? In fact, marami ng pamilya nasira kasi magkapatid, nag-aaway-away. No? Very dirty talagang politics dito. Yung ibang kalaban, gagamitin pa yung mga inosenteng bata ng kalaban, mga inosenteng anak ng kalaban para siraan yung kalaban. Kaya ang tao kasi mababaw din no, sa pagpili ng kandidato. Pero pinipili pa talaga. Ito yung masaklap dito. Hindi naman talaga natin alam kung nanalo mga yon dahil sa hukos-pikos sa Smartmatic. Ngayon, wala na ngayong Smartmatic, Miro na naman, pero the same banana. Kaya saan pupulutin ang Pilipinas? At 2010 pa, kami ni Naglenchong, no? Talagang nagyayaw-yaw dyan tungkol sa pandaraya ng eleksyon. Pero walang effect. No? Kasali pa ako ng tandem, no? Tanggulang Demokrasya, yung mga video namin sa YouTube exposing election fraud, pinagtatanggal. Lalo na yung panahon ni Pinoy, hundreds of millions yung ginastos nila, mawala lang yung mga video doon. Tapos marami pa kaming press conference doon. Wala lang lumalabas sa mainstream media. Buti na lang ngayon may social media na. Ah, Ngayon, yan ang eleksyon natin. Walang kwenta talaga. Actually, hindi ako bumuboto. But last ko na boto, ano pa 2010 pa. Kasi nung nag-electronic, wala na. Kitang-kita ko yung pandaraya. No? Ba't naman ako boboto? Sayang yung gasolina ko papuntang voting precinct. Sayang yung bilad ko sa araw at pila ng napakatagal. No?
Tapos hindi lang naman mabibila ang boto ko. Pero karamihan sa mga Pilipino in denial pa rin. Hindi nila kasi matanggap na loko sila at na disenfranchise sila. Kaya ewan ko na lang kung saan pupulutin ng Pilipinas sa uri ng eleksyon natin. Ngayon, itong party naman, ano ba to? No? Kasi nakikita ko, one of the major thing if the Philippine wants to progress is an honest to goodness party politics. Party, no? Galing sa salitang Latin partere, tsaka French party, to divide. Kasi kung may gathering, siyempre divided, may left, may right, whatever. No? Hanggang sa the word evolved, nagkaroon ng kahulugan ng pagdiriwang sa salitang Ingles. Pero sa salitang political, ang party refers to a group of people that shares a certain ideology, has a certain platform of government based on their ideology. Honest to goodness party politics. Nakita ko yan sa Europe, nakita ko yan sa Asia, Malaysia, halimbawa, no, yung UMNO. No? Kasi ganito yan eh. Ang ideology ng isang partido ay nakahaligi sa dalawang bagay, sa kanilang anthropology at epistemology. Anthropology ang kanilang pagkaunawa sa tao, ano ba ang tao? Saka epistemology, epistemology is the branch of philosophy that deals with the validity of knowledge. How valid is your knowledge claim? And how do you arrive at the truth? No? Importante ito. No? Itong dalawa, anthropology at epistemology. Halimbawa, no? Sa Social Democrat, actually Social Democrat at Christian Democrat halos magkapareho, iniba lang yung pangalan. Mas Christian lang yung Christian Democrat, kaya lang marami na rin Muslim sumali, kaya lalo na dito sa Asia may mga Buddhist rin, kaya pinalitan na nila yung pangalan nila into centrist Democrat, no? Pero ito halimbawa sa Social Democrat, ang anthropology ay authentic humanism. Ano bang ibig sabihin yan? Uh, Authentic humanism, man is body and soul with capacity for knowledge and transcendence and goodwill. Also as the capacity to do evil. No? Ang tunay na tao. No? Uh, sa National Democrats mga halimbawa, yung anthropology nila is collective humanism. The individual does not exist, only the collective. So they can sacrifice an individual for the sake of the collective, of the community. May advantage din yun, lalo na sa China, no? Na yayaman sila, pare-pareho. In fact, that's the difference between the American dream and the Chinese dream. The American dream is live and let live, get rich individually. Sa China naman, get rich as a people, as a community. No? So, sa ating pagkaunawa sa tao, doon uusbong ang mga programa natin sa gobyerno. Halimbawa, sa authentic humanism, man as body and soul. Hindi lang siya kaluluwa. Contrary sa many views in the past that man is just a soul with a body. No? Kahit yung definition na rational animal, rational nga pero animal pa rin. Pero sa authentic humanism, man is a subjective reality. Subjective consciousness, subjective embodiment. May katawa, hindi mo mahahati yung katawan sa espiritu, iisa yun. No? Halimbawa, pag sumasakit ang ngipin ko, hindi lang yung ngipin ko sumasakit, buong pagkatao ko. No? Pati yung pag-iisip ko, apektado. At bilang katawan, may pangangailangan ng katawan, pagkain, bahay, no? Damit, the basic needs. Kaya dapat ang mga programa, land reform, asset distribution, food security, kasi man is a body in the first place. We have to consume, no? So nakukuha niyo na sa antropolohiya natin, sa pagkaintindi natin ng tao, diyan uusbong ang mga programa natin sa gobyerno. Sa epistemology naman, sa Social Democrat halimbawa, it's critical realism. Ang epistemolohiya, kung paano tayo makaabot sa katotohanan. Ang critical realism, truth is arrived at through constant dialogue and consensus. Hindi ibig sabihin na
kung majority, tama. Hindi consensus. The most rational argument win. Sa National Democrat, halimbawa, uh, scientific realism. They believe that they arrive at the truth to science. May advantage din yan. Kaya lang, pag di ka sumang-ayon sa kanila kasi sila lang daw may tama, patay ka. No? Kaya marami tayong naririnig, no? Pinapatay ng mga komunista, yung mga National Democrat. No? So itong dalawa, antropolohiya at saka epistemolohiya ang haligi ng ideolohiya ng isang partido. Meron ba tayo sa Pilipinas niyan? No? Well, meron naman sa CPP, Communist Party of the Philippines. Kaya lang, their ideology is flawed. In fact, history has proven that. At marami rin silang problematic. Una sa lahat, ng korupsyon sa loob ng kilusan nila. Sila mismo nagpapatayan. No? Tulad nung mag-asawang Chamson na nahuli sa Cebu. Away daw sa pera yon. Nakakasamahan din nila yung nag-burn out sa kanila. At siguro kung narinig niyo yung Operation Sumbi, ano pa yung isa? Operation Luya ba yun? Yung mga suspected na mga kadre pinagpapatay. Kaya yung sina Castro ngayon, yung mga makabayan black yan sa Kongreso, they don't have the authority or the moral integrity to investigate this extrajudicial killing of Duterte kasi sila mas sobra sila diyan yung mga kangaroo court nila, peke na korte nila, no? So problematic ang communist ideology, no? Kaya lang siyempre nung panahon ng kadipitan, lalo na ng dekada 70, maraming naakit sa ideolohiya ng komunismo. No? Kasi dahil sa matinding kahirapan at matinding inustisya sa lipunan, hindi mo maaasahan ng korte, no? Kasi kontrolado ng mayayaman. Saan sila tatakbo? Siyempre sa kilusan komunisan na lang. No? Kaya lang, nung kalaon, pinakita nila ang tunay nila na kulay. We have to learn from history. No? Sa Cambodia, sa Holocaust doon, 6 million Jews ang pinatay ni Hitler. Pero sa Cambodia, ang nakalabas doon, ano ba yan, 4 million. Pero sa totoo lang, mahigit daw sa 15 milyon ang pinatay na Cambodian dahil sa ideolohiya ng komunismo, no? It's a defective ideology. ah. Paano ba natin mapapalaganap? May pag-asa ba na ang party politics, talagang honest to goodness party politics kasi yung mga lakas, mga PDP, wala yan eh. Ito dapat ang PDP laban, ano yan eh, they adopted the social democracy, SOCDEM ideology, pero wala rin nangyari kasi naging trapo politics na rin. Kasi naalala ko noon si Butch Abad, ano yun, dating PDSP yan eh, Philippine Democratic Socialist Party. Pero naghiwalay sila dahil sa problema sa leadership. They put up their own pandayan, no? Pero kung saan si Risa Ontiveros nanggaling din, ano? Pero ano ba nangyayari pagkalaon? So, defective ang communist ideology. Ano ba ang PDSP, Philippine Democratic Socialist Party, presented itself as an alternative kasi kung titingnan mo sa kasaysayan at saka sa hanggang ngayon, no, sa mga bansa na adopted social democracy, it's very successful as compared to the communist country that failed, no? Halimbawa yung mga SOCDEM, no? Sweden is the first one to have a very successful experiment on social democracy. Many European countries, no? Japan, Australia, Canada, mga SOCDEM. Dito naman sa Pilipinas, yun sanang alternatibo, no? The party founded by the late Father Romeo Entengan and Norberto Gonzales. Kaya lang ang problema naman sa PDSP, nagkaroon ng leadership problem. No? Very dysfunctional ang leadership kaya hindi rin umusad. Pero ako, I'm not giving up hope. Kahit wala yung PDSP, I'm still a social democrat and that's my dream for this country to become a social democratic country because first and foremost, social democracy is really a labor party like in Germany, so them yun. Ngayon, sa Germany pala nakakatuwa. During good times, nanalo yung Christian Democrats kasi conservative yung Christian Democrat. So the people wants continuity. During bad times, nanalo yung Social Democrat tulad ngayon. No? Kasi left of center ang Social Democrat. So
if people wants reform, they run to the social Democrats, no? Sa Germany, halimbawa, sa Belgium, ganun din, sa Sweden, sa mga social democratic country, ang presidente ng union nakaupo sa board ng isang kumpanya. Ganon ang pagpapahalaga ng paggawa ng labor ng isang social democratic society. Paano ba natin gagawin ito? Nung dekada 70, yung mga sa komunista, lang teach in eh. Teach in, teach in. No? Nagsisimula sa social analysis. Karamihan ng mga social analysis ng Communist Party, tama naman. Yung economic imperialism. Kaya hindi tayo umunlad dahil sa pagkontrol ng Amerika at suportado itong economic imperialism ng mga local oligarchs. Hanggang ngayon nangyayari yan kasi they're profiting from such a system. Kaya lang yung ano naman yung pamamaraan ng komunista. Although armed struggle should be a last resort. Pero sa karamihan nun, last resort naman talaga ang armed struggle. Pero wala rin nangyari sa armed struggle. Ilang taon nangyari yun? Wala rin. Kasi grabe rin yung corruption sa loob ng Partido Komunista. Sabi nga nila, komunista na, Pilipino pa, so double jeopardy na corrupt. No? Yeah. I'm not giving up hope. Kaya-kaya ang party politics. Kasi marami akong kilala sa Communist Party. Sila mismo pagod na rin at ayaw na rin nila. Pero naghahanap sila ng alternatibo. Ganon din mga kabataan ngayon. No? Kita rin nila ang injustice sa lipunan, kita rin nila ang dysfunctional politics. Pero anong alternatibo ang pwede nating ibigay? No? No? Paano? Well, alam mo ano yan eh. Kwento-kwento lang kasi or kape-kape lang, discussing idea. Kasi kahit sa Europe, a lot of revolutions, a lot of ideology started in a cafe. Many philosophers tulad ni Husserl, Edmund Husserl, no? Nagsusulat ng filosofiya niya sa cafe tapos sa napkin niya pa, sa tissue, sinusulat. No? Many ideas are born in a cafe. Kailan dito sa ating mga kapihan natin, pero may mga diskusyon din. Pero gaano ba kalalim ang diskusyon? Ang pagkakaiba siguro sa Europe, yung mga diskusyon nila isinulat at pinablish. At nung nagbabasa, ngayon wala naman nagbabasa. Pero may alternatibo itong social media. In fact, recently sa GT in Arnica Mentong, may pinakita siyang survey na ang source of information daw, number one, hindi na dyaryo, hindi na masyado ang mga mainstream media or radyo, no? Kundi social media, no? Sa phone. Pagkagising, ang newspaper mo ngayon, dati, basa ka ng newspaper, ngayon, andyan na sa phone mo. Yun, naalala ko sa San Carlos City, no, sa Negros Occidental. They read newspaper around 3 o'clock in the afternoon. Kasi manggagaling pa sa Manila, lalanding ng Bacolod, dadali ng bus sa San Carlos, darating after lunch. So pag nagkape sila sa mga kapian, doon pa lang sila nagbabasa ng dyaryo. Ngayon, real time. No? Hindi na kailangan maghintay pa no? Dahil sa social media, sa internet. No? So, kwento-kwentuhan lang, gano'n. Ano bang pwede natin gawin? Pero itong kwento-kwentuhan, kailangan may buod, kailangan may lalim, at kailangan may palaganap. Kaya nga ginagawa natin itong vlog natin. No? Ah, siguro, marami pa tayong pag-usapan tungkol sa social democracy kasi isa sa nakikita ko yan ay honest to goodness party politics. Kasi kung ang membro ng partido ay talagang naniniwala sa ideolohiya, they will implement that ideology tulad na nangyari sa China. Halimbawa, how were they able to lift hundreds of millions of people in such a short time, 20 years? Well, narinig nga ako na yung mga villages daw nila, talagang pupunta yung mga party members. Saka sa China, hindi madali pumasok sa Communist Party. Ha? Ganon din sa Social Democratic Party. May exam pa yan. Mag-aaral ka ng ideolohiya tapos may exam pag hindi ka pumasa. Hindi ka makakapasok sa partido. Sa China naman, you have to be the best of the best to be a member of the party. Pupunta sila sa mga village. Ha? Tinitingnan nila anong kailangan at nagtutulungan. At marami ring namatay dahil sa sakit, sa aksidente.
Kaya yung mga tao doon, tiwalang-tiwala sa mga civil servant nila. Matindi ang civil service sa China. Hindi tulad sa atin, civil service natin. Mga bulok dyan kasi hindi naman qualified mga yan kahit nag-civil service exam pa. Kundi may ninong, may ninang, no? Na nagpapasok sa kanila sa trabaho. In fact, here in the Philippines, our government is the biggest employer in the country. Bulok naman ang civil service natin, hindi lang bulok, kurap pa, no? Kaya yun, di tulad sa China, kasi yun ang ideology nila, kasi alam mo, if people believe in an ideology, they will march without sleep, no? They will march without food para mapalaganap lang. And eventually, hopefully, nung nag-take over si Deng Xiaoping, hindi lang nila ina-admit to, pero may kausap ako na ina-admit na rin, that China eventually shifted to somewhat like the social democratic ideal. Kasi sa communist, state control is absolute. Sa capitalist naman, laissez-faire, state control is minimum. Sa social democracy, in between. May state control, the same time may private enterprise, may freedom ang private enterprise. And kaya they really succeeded, no, in lifting millions of people out of poverty. Dapat ganito, siksik. Pero wag mawala ng pag-asa. Ngayon nga, Sercos, no? Sercos na tayo. Sabi, yung, yung inaasahan ni Maharlika na speak up day, parang natabunan na ng excitement ng eleksyon. Magkakaroon pa kaya tayo ng pagbabago sa administrasyon? Wala na eh. Ang atensyon sa eleksyon na. Umaasa mga tao na pagdating ng bagong administrasyon o luma, ay may pagbabago na ko, masusunod na kayo. Walang nangyari dyan. Ilang taon na tayo, ganun pa rin. No? Pero sa ganun, yun ang mahirap. May kausap nga akong former National Security Advisor. Sabi pag umabot pa ng December tong administrasyon, wala na, tuloy-tuloy na to. Pero ewan ko lang. Kasi sa kasaysayan natin, usually pagbabago nangyayari sa first quarter ng taon eh. EDSA 1 was February, EDSA 2 was January. No? Pero kahit na mangyari yan kasi mga tao may people power fatigue na rin eh. Ganun pa rin tayo, maniwala kayo sa akin. Kahit sinong umupo dyan kasi trapo politics pa rin tayo. Kailangan talaga may honest to goodness party politics tayo na ang isang partido, sincero, dedicated mga miyembro at ang kanilang programa sa gobyerno ay base sa ideolohiya nila na nakaugat sa kanilang pag-unawa sa tao, anthropology, at paano maabot ang katotohanan na ito ba'y totoo, ito ba'y tama sa kanilang epistemology. Sige lang, tuloy lang, kwento-kwento, kapihan, vlog-vlog, ganito, post-post. No? Malay mo. No? Kasi sabi nga ni Chairman Mao na nothing can stop an idea whose time has come. So, this is a free market of idea. May the best idea win.